Isang babae ang inampon, pero nang maglaon, siya naman daw ay sa putikan itinapon. Hindi ko po yung matanggap na binenta nila po ako sa matandang pagdudol. Hindi naman nila ako tinuring na anak. Pag hindi ko po sila sinusunod, sinasampal nila po ako tapos sinasabulod. Sigaw naman ng kinagis ng magulang, siya raw ay ingrata. Hindi naman po siya binubugaw na hindi niya gusto eh. Gusto rin naman niya noon eh. Naghanap pa siya magalit sa amin. Dapat nga kaming magagalit sa kanya. Inampon nga namin siya. Ngayon po may pera na siya. Para na siya hindi nakakilala sa amin. Hindi na nga nagpakita sa amin yung... Mula nung nag-asawa yan sir ng mayaman, wala na. Mainit, nagbabaga. Tapos na pong pagtulong ko sa kanila. Sausawero, Sausawera! Let's get ready for Sausawa! Harapan na naman tayo mga kapatid! Sugod na! Bombayan! Uy! Face to face na! Sa pula, sa puti! Nako, sana ngay magbati! Wala na sanang awayan, usapang maayos na lamang. Kaya tara na, samahan niyo kami! Iso, naku sadyang makulay ang mukha ng buhay. Tayo magharapan, ating pag-usapan. Aminan, awayan at maguklayan. Gusto mo bang makisaw-saw? Tara na kaibigan, bangayan ay Mga kapatid, di ba nangunguna pa rin ang... Sinong sisimango? Sinong ngingiti? Face to face! Mga problema? Huwag mong talikuran, harapin mo, face to face! Yeah! At ngayon, narito na ang First Lady ng nag-iisang Barangay Hall on Air, ang pambansang kapitana, si Ateng Jelly de Kamusta mga kapatid? Magandang morning sa inyong lahat. Malapit na talaga ang Pasko. Ilang araw na lang. Nako, kaya wish namin magkasundo-sundo sana ang lahat ng miyembro ng pamilya. Pero ano itong nangyayaring ito? May isang magpartner daw ang nag-ampon. Pero imbis na alagaan ang inampon nila, sila pa mismo ang nagdala rito sa putikan. At ngayon, siya pa raw ay pineperahan. OMG! Ang tanong, ano ang naging kapalaran ng batang inampon? Hans! Naku, Ateng, yan din ang gusto kong malaman at ng ating mga kasawsawan. Abay, bakit parang galing sa putik? Siya ngayon ay yumaman, mga kasawsawan. What you think? B1 at B2, ready na ba kayo? At para bigyan ng payo ang ating mga bisita, kasama ba rin natin sina Atty. Ben Acosta, Dr. Camille Garcia, Father Sonny Merida, ang ating trio tagapayo. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas, buong mundo, face to face na. Inampon nga raw siya, pero ni minsan ay hindi naman daw siya itinuring na anak ng mga umampon sa kanya. Bakit ba ganito? Ano ba ang kwento mo? Michelle Manrique, pasok! Magandang umaga sa iyo, Michelle. Magandang umaga po. Ano ba itong gusto mong ikwento sa amin? Ano ba muna ang pangalan ng mga umampon sa iyo? Si Nanay Janet po. Si Janet at saka si? Tatay Jerry. Si Janet at saka si Jerry. Bakit kanila kinailangang ampunin? Nasaan ang magulang mo? Patay na raw. Patay na po. So ilang taon ka nung... 10 years old po. 10 years old ka nang namatay ang magulang mo. Ngayon, ang nanay mo itong namatay o tatay mo? Nanay ko raw po. Yung tatay mo, Hindi ko na po siya... hindi mo siya nakagisnan. Hindi ko po na... Okay, inampon ka ni Janet at saka ni Jerry nang 10 years old ka.
Ikwento mo sa amin na naging buhay mo. Yun po, 10 years old po ako. Inampo nila ako. Nagtitinda po ng basahan, tsaka mga jari. Nagtitinda ng basahan. So, nang makuha ka nila, pinagtinda ka nila ng basahan. Tapos, paano sa bahay? Yun, ako po yung gumagawa dun. Ikaw ang gumagawa sa Oo, bahay. gumagawa. Nag-aral ka ba? Hindi po ako pinagpaaral nila kasi walang sapat daw na pera. Sa public school, hindi kailangan ng pera para mag-aral. Pinapatrabaho nila po ako. Saan ka nagbebenta? Ano ba binibenta mo? Sa kalsada po yung mga basahan tsaka dyaryo po. Anong oras ka umaalis ng bahay? Anong oras ka umuwi? Umaga po alas 5, tapos maghapon po ako Nasa kalsada. Sa Anong oras ka kalsada na po. umuwi? mga 6 po ng hapon. So, maghapon, nasa labas siya, 10 years old lang siya. Paano kung nasagasaan ka? Paano ka, hindi ba? So, base sa aming research, naipusta ka daw? Ng tatay-tatayan mo? Totoo yun. Ano ibig sabihin nun? Paano nangyari ito? Wala po siyang pera. Yung parang ako lang po yung kapalit nung pag natalo siya. Ako yung kapalit ng Pag natalo saan? sa sabong po. Sabong. Anong ibig sabihin na ikaw ang kapalit? Ano mangyayari sa'yo? Parang Ikaw ang ipambabayad. ako po ipang babae doon sa ano. Hindi po ako pumayag kaya Hindi ka naman pumayag. Natalo ba siya? natalo po siya. Natalo rin siya. Tapos sinaktan niya po ako kasi nagkautang ka po siya. Ilang taong ka nito? Siguro mga 11 ganyan. 11 years old. Diyos ko, buti na lang, hindi ka pumayag. O so, nung nangyari yon, ano naman ang sinabi ng nanay-nanayan mo? Di siguro naman, di naman din niyang gusto na. Kumakampi po siya doon sa asawa niya. Hindi niya po ako May iba bang bata doon sa bahay na yun? Ikaw o ikaw lang? Wala silang anak? Wala po silang Wala silang anak. Wala kayong kasama doon? Walang tumutulong sa'yo? Silang dalawa lang talaga ang kasama Sila mo? lang po. Ang isa pa namin nakuha sa research ay maliban sa ginawa kang pambayad sa pusta, binenta ka daw? Binenta niya. Totoo ba yun? Opo, totoo. Binenta niya po ako doon Binenta sa... ka kanino? Doon po sa matandang ano na po. Ugod-ugod na rin po siya. Pero naawa po siya Binenta sa ka akin. doon sa matanda? Oo, sa halagang 1,000 po. Sa halagang 1,000? Yung pagbenta sa'yo, ano ba ang dapat? Magiging ano ka ba nung Yung siguro, ibabahin niya po ako. ibabahay ka, ganon? Ilan taong ka nito? Mga ano po ako doon, 15? 15! 15 na po ako. Ay, nako. Sa halagang 1,000. Ano nangyari? Naawa po sa akin yung matanda. Sinauli po ako sa lola ko. Lola, sino tong lola na ito? Si Lola Paheta po siya. Sino? Lola Paheta po. Si Lola Paheta. Sino si Lola? Paano mo siya naging Lola? Ano po siya ng nanay-nanayan ko po. So, ano siya, nanay siya ni Janet? Ngayon parang... O, nanay siya ni Janet? Na Janet? Tsahin lang ata niya At tsahin. Tsahin siya ni Janet. Oo. So, bakit sa kanya? Ba't sa Mabait. kanya kay, parang sinole? Doon po kasi siya lang naman po yung nakakaintindi po sa akin. So, ibig sabihin, kasama mo rin siya sa bahay. Apo. So, siya lang ang nakakaintindi sa'yo. Siya lang po. Mabait po yun. So, nung umuwi ka, di syempre, doon pa rin siya nakatira, di ba? Oo. Ano naman ginawa sa'yo ni Janet at ni Jerry bilang binenta ka na nila? Pinapasok niya po ako sa bar. Pinapasok ka sa bar. Doon po. Wow, ah. Ilan taong ka nito? 15 po. 15. Okay, 15 years old. Sa madaling sabi, underage. Ano ngayon ang nangyari sa'yo sa club? Doon po. Doon po ako na... Nagtrabaho ka doon? Trabaho po ako doon. At the age of 15. Ilan taong ka na ba ngayon? 22. 22? O so that 7 years ago. Simula nang magtrabaho ka sa club, ano nangyari sa'yo? Doon ko po yung nakilala si Justin noon. Anong kinalaman ni Justin sa buhay mo? Live-in po. So may nakilala ka, na in love ka, tapos kasama mo na siya ngayon, Oo. si Justin. Nagtatrabaho ka pa ba sa club? Hindi na po. Ay, Kasi kinuha ka na niya. po. Oo. Parang hinango ka niya sa Oo. club. Tapos kayo na ang nagsasama. Oo, dito po sa... Mas maayos na ang buhay mo maayos ngayon. po yung buhay ko. Kaysa dati. So, mas komportable ka na. Oo. Ngayon, ano naman ang problema? Pagkatapos ng umayos na ang buhay mo, Ayun po, lagi ako binabalik-balikan nila. bakit Wala. ka nila binabalik-balikan? Hihingihan po ng pera, ganun. Hinihingaan ka na, nagbibigay ka. Sa lola ko lang po, Sa lola mo, nagbibigay ka. nagbibigay. Pero alam ko lang po, sila naman yung nakikinabang yung binibigay ko sa lola. So ibig sabihin, yung binibigay mo para sa lola mo,
Hindi rin siya yung nakikinabang. Oo, alam po sila naman. Paano mo nalaman? Kinukuha nila? Oo naman, wala namang ginagawa ng lola ko. Wala naman siyang, so ganito. Nasaan na ba ito si lola mo? Bakit sana kunin mo na lang Patay siya? na po siya. Namatay na siya. Kailan siya namatay? Ngayong October 12. Ito lang October na to. Anong kinamatay niya? Ano lang po, okay naman. Parang heart attack lang ako. Parang gano'n, parang sakit sa puso. Parang So ngayon, ay wala nang lola mo? Humihingi pa rin sila ng... nagbigay po ako ng 20,000 sa kanya nung ma-hospital po siya. Nagbigay ka ng 20,000 sa lola mo noon na ospital. Sa kanino mo ba binigay yung pera? Doon sa nanay ko po. Tapos, Kay Janet. Oo. Kay Janet pa binigay yung 20,000. O tapos, Nung mamatay po siya, binigyan ko ulit ng 20,000. nagbigay ka. So bali 40 na binibigay mo. Tapos ngayon po, naghihingi pa rin sila sa akin kasi raw may mga inutangan pa raw sila galing, yung parang binili nila ng gamot ng lolo. Tapos, tapos ipinambili nila ng gamot, inuutang nila, ikaw pa rin ang magbabayad Ako nun. lang daw, ako. Walang utang na loob! Ito naman ang sabi niya kay Michelle. Bakit kaya niya nasabi ito? Alamin natin, sa nakagisnang ina ni Michelle, narito si Janet Manglangit. Pasok! Oy! Bakit siya ba makabalang mukha? Binenta nyo? Ipinusta? Hindi ko yan Tapos binenta, dinala sa club? Hindi ko yan binenta, ma'am. Kagustuhan niya yun kasi may makasama siyang mga... Kagustuhan? Paano niya magiging kagustuhan yun? 11 years old, Hindi, ipupusta ma'am. siya? 15 yan. 15? Pinapalitan Alamin na natin. Hindi, Ano ba ang kwento nitong si Janet at nasasabi niya ang mga katagang walang utang na loob itong si Michelle. Alamin natin ito sa pagbabalik na. $15 old, papasok mo sa bar. 15! Paano po magiging tama yon kahit na buong araw pa siya, madaling araw sa bahay ng barkada o sa kung saan man. Menor de edad po siya. Kasi ma'am, ang tigas ng ulo niyan, pinagsasabihan namin, sumusuway sa amin. Kaya buti pa, ipinasok na lang para may ano naman siya. Kaysa naman mabuntisan dyan sa labas. Maraming kinuwento sa atin kanina si Michelle, pero ngayon, si Ate Janet naman ang kausapin natin. Alamin naman natin ang kanyang side tungkol sa kwentong ito. Nang inampon niya po siya, 10 years old siya. Bakit niyo po Ma'am. naisipang mag-ampon? Kasi ma'am, wala kaming anak ng asawa ko. Yung nanay niyan, kaibigan ko talaga sa probinsya, ma'am. Di Ano na ba nangyari sa nanay niya? namatay, ma'am. Bakit? Nabunggo yun eh. Na-hit and run, ma'am. Na hit and Oo, run. ma'am. O tapos ano nangyari? Kinuha niyo to si Kinukop namin, ma'am, Michelle. kasi naabutan namin yan doon sa bahay nila. Wala nga kasi mga kalapit bahay. Yung isang kalapit bahay doon na medyo malayo-layo sa amin, sabi nila, may bata daw umiiyak doon. 10 taon pa lang yan eh. Di, pinuntahan po namin, ma'am. Kasi yung nanay niyan, iba't iba ang ama, yung mga anak niya. Okay. So ngayon yung tatay niya nasaan? Hindi ko po alam kung nasaan. So paano mo nga naman ibabalik kung hindi mo alam kung nasaan tatay? Kaya nga po eh. Kaya nga nasa amin. Kaya nga kinupkup namin yan eh. Ang tanong ko, kinupkup nyo. Siyempre, nagmalasakit lang naman kayo. Oo, ma'am. Ba't hindi ho siya nag-aral? Bilang public school ay walang bayad. Wala din kaming pambayad, ma'am. At Wala saka, talaga kailangang ibayad wala sa kaming public school. pera pambili ng mga damit niya. At saka Bakit nyo po siya inampon? para lang po makakain kasi wala namang kain sa kanila eh. Nakita ko yung kaldero nila, walang laman. So bakit niya kailangan magtrabaho at magbenta ng basahan? 10 taong gulang lang siya. Hindi naman po yan nagbenta ng basahan eh. Ako ang nagbenta, siya nasa bahay lang. Galing tayo, pinabibenta mo ako ng... Ako ang nagbenta ng mga candy dyan sa tabi. Buuin natin ang kwento. Lumalaki siya sa inyo, di siya nag-aaral. Anong ginagawa niya sa inyo? Nasa amin lang po hanggang sa malaki na siya, naisipan niyang pumasok doon sa sa bar. Bininta Siya niya po mismo! ako. Bininta Siya niya po mismo ako. nakaisip nun. Siya mismo. Alam niya yun, ma'am, 15. kasi Hindi may ko edad na, alam. may Hindi ano ko na siya, alam. naisip na siya noon eh. Sinungaling. Siya ang nakaisip nito mismo. Oo, kasi magkasama sila lagi sa barkada. Wala Lagi nang ho, hindi, umuwi, hindi. umaga. So, ito lang sa akin. Sige, sabihin natin na siya ang nakaisip nun. Bakit hindi niyo pinigilan? Minor de edad eh. Ma'am, ang tigas talaga ng ulo niyan. Umaga na kung dumating ka sa
kasama yung mga barkada niya yung kasama sa bar. Kaya nga naisipan namin na Napakasinungaling mo. ipasok Hindi, na hindi natin sa bar yan. Ayun! Lumabas din. Kaysa naman umaga naman ang Sabi ano, niya, dumating. inuumaga na raw siya galing sa bar. So, naisipan daw nilang ipasok na nga sa Kasi bar. kasama siya ma'am sa mga barkada niya, nasa bar din eh. So, inaman niya. Tatrabaho yung mga kasama niya. So, pinasok mo talaga siya sa bar. Oo ma'am, Ayan. pinasok ko ma'am. Kasi Bago di siya pinasok sa bar, ibinenta mo siya doon sa matanda lalaki. wala ma'am. 1,000, ikaw yun, di ba? Totoo yun. Ako nagbenta sa'yo? Oo, ikaw yun. Ang kapal mo talaga, sinungaling ka. Binenta mo ako, di ba? Ipinasok mo ko sa bar ha? Binenta mo Sino ako. nagbenta sa'yo? Sino Ikaw, nagbenta ikaw. sa'yo? Ako ba? Ha? Pinasok lang, sabi niya, ipinasok lang kita sa bar, yun lang. Ako nagbenta sa'yo eh. 15 years old, papasok mo sa bar. Opo, kasi 15! Paano po magiging tama yon? Kahit na buong araw pa siya, madaling araw sa bahay ng barkada o sa kung saan man. Menor de edad po siya. Kasi ma'am, ang tigas ng ulo niyan, pinagsasabihan namin, sumusuway sa amin. Kaya buti pa, ipinasok na lang para may ano naman siya. Kaysa naman mabuntisan dyan sa labas. Paano ako mabuntisan Ala, eh? kesa daw mabuntis, gagawin na lang niyang kalakal. Ang pakikipagtalik, tapos babayaran siya. Okay na po yun. Mas okay po yun. Yan ang gusto niya ma'am eh. Kasi umaga na siya kung dumating. Hindi po yun ang gusto niya. Sino ba naman 15 years old ang magkakagusto nun? Kapal ka lang Pag-usapan po natin yung lola na Sa pinag-uusapan. mga kabarkada, ayaw makinig eh. Pag-usapan po natin yung lola, yung sinasabi ni Michelle. Sino po siya? Si Pahita, Sino yun? sahin ko po yun. Tiyahin mo yun. Tapos, magkakasama kayo sa isang bahay. Opo. Ano naman ang kwento sa kanya? Ano nangyari? Yung hindi pa yun siya namatay, ibinugaw siya dun sa mayaman na asawa niya ngayon. Kaya nagubanda ang buhay niyan eh, nung hindi pa siya namatay. Yung matanda, yung matanda po. ang nagbugaw. Totoo ba yun, Michelle? Totoo Yung yun. matanda. Kasi doon ko po nakilala yung sister. Sa kanyang tiyahin. Niya sa bar. Sa bar. Hindi sa lola mo. Sa, Paano mo ba nakilala yung kinakasama mo ngayon? sa bar po. Sa bar. Sino nagpakilala sa'yo? Parang yung lola ko rin po, ano na rin. Hala. Lola mo rin. Naku, isa pa pala. Puntahan muna natin yung 20,000 na sinasabi ni Michelle na binigay niya. Nung na-ospital, nagbigay siya ng 20,000 para sa ospital. Hindi yan nagbigay, kahit 5 duling, ma'am. Nagbigay, Nagbigay oo, ano nung nagbigay, namatay hindi. na. Kaya nga Sandali lang. sinungaling ka. Sandali lang. Kanino ka nagbigay? Sa kanya? kanya o kay- po. Sa kanya? Sa kanya, 20,000. wala ko naman ibinigay kahit 11 po. 5 duling. October 11, nagbigay ako sa iyo ng 20,000. Sinungaling ka talaga, Ikaw kapal mo sinungaling, talaga. ang kapal ang mukha mo. Ikaw Paano ka nakikinabang magbigay? ng Hindi binibigay ka ko man sa lang lola ko nakita eh. sa amin, ano? Ikaw ang nagbibigay. Kapal Ikaw, talaga ng mukha mo. alam ko naman, ikaw nakikinabang ang binibigay ko sa lola ko eh. Sa pera mo. Ano nakikinabang Michelle, mo? magkano lahat ang binigay mong pera? 40,000 po. 40,000. So, yung 20,000, binigay mo nung may sakit ang lola mo sa ospital. Tapos yung sumunod na 20,000, Hindi. Nung pagkamatay po. Hindi Nung yan namatay nagbigay na. ng nagkasakit, ma'am. Kaya nga sabi ko, ano yung patong Ilagay pera na siya ano, nagbigay siya nung ilibing na yung ano, Hindi namatay ho, na yung sino- lola niya. ay bakit humihingi pa kayo ulit? Sabi mo, anin pa yung perang ito, patay na. Ba't humihingi pa kayo ulit ng pera? Nagkikipon Humingi kami, ma'am, kasi yung utang namin nung nagkasakit pa yung lola niya, Bakit kailangan siyang magbigay? Tiyahin mo yon. Bilang yun ang responsibilidad mo. hindi naman ho namin siya pinipilit na magbigay. Magkano yung hinihingi mo ngayon kay Michelle? Kunti lang, ma'am. 15 lang. Kasi yung... 15 lang? Konti ba yun? Konti ba yun? 15 kasi yung utang namin nung nagkasakit yung lola niya, ma'am eh. Kanino kayo may utang na 15? Doon sa 5-6 lang. Kasi sabi niya... Sa utang- 5-6? Utang lang daw kami sa 5-6 at babayaran daw Ang niya. kapal ang mukha mo, Puro wala naman akong sinabi pangako- sa inyo. pangako niya eh. Ang kapal ang Hindi mukha naman mo. na nagbibigay yan. Ba't ako magbibigay sa inyo? Wala akong utang na loob sa inyo dahil Anong wala? pinaguran ko Ang yung kapal talaga ng mukha mo. kinakain ko. Kung hindi Kapal kita ang mukha inampun mo. doon, ano na kaya nangyari sa'yo? Doktora, ano po ang mga epekto nito kay Michelle? Yung mga pinagdaanan niya, nakikita naman natin medyo mahina ang boses, nakatungo. Ano po masasabi niya? Ang dami niya pinagdaanan. 10 years old, namatay ang kanyang ina. Wala siyang kinagisnang ama. Tapos may umampon sa kanya, pinagtrabaho siya, ipinusta siya, binenta siya, at dinala sa club at the age of 15. Sa isang normal na sitwasyon na yung nire-reject
yung idea na sila ay nung inampon, yung ganyan, tapos parang pinagbili and everything, ang sign of rejection, makikita nyo kagad sa isang bata yung difficulty na makipag-socialize. Yan yung napakahirap dahil kasi sa kanila parang magiging kimi. At the same time, yung possibilidad na kung ano na lang yung darating sa buhay nila, tatanggapin nila. Pangatlo, yung mga posibilidad na kung magkakaroon man ng oportunidad, nagiging oportunista pa rin yung mga taong tumutulong sa kanya. Unless na magi-struggle talaga itong batang ito para sa ganun, ipaglaban niya kung ano yung mga talagang may kakayahan na siya na para sabihin na hindi, ganito talaga yung ginawa mo sa akin, ganyan. Nandun yung positive at saka negative. It's either mas magda-down siya ng tao or gagawa siya ng paraan para iangat niya yung sarili niya. Maraming salamat, Doktora. Michelle, ikaw ba kahit papaano, minahal mo naman si Lola? Oo naman. Mahal na mahal ko po yun, si Lola. Siya lang po yung kakampi ko sa lahat. Ano ibig mo sabihin siya lang yung kakampi mo? Pag sinasaktan niya po ako, naawat niya po. Pero sinisigawan niya po yung lola ko. Paano ka sinasaktan? Sinasabunutan niya po ako. Kung anong makita niya, ibabato niya po sa... Bakit? Ano ba mga nagawa mo? Kahit kunting pagkakamali lang po. Ganun. Matigas daw ang ulo mo, sabi ni Lahat po. Janet. Lahat po. Umuwi yan, Sinusunod ma'am, ko pag po umaga yan. na kaya masasabunutan Sinabi mo kanina na si Lola mo din mismo ang nagpakilala sa'yo kay Justin, yung kinakasama mo ngayon. So, hindi ba parang... Hindi ka ba nagtampo na Hindi. Parang mas... Na, ano po nga ako nun. Nagpasalamat pa po ako kasi... Bakit ka nagpapasalamat? Kasi... Kung hindi dahil sa kanya, hindi po ako angat sa buhay. So, mas komportable ang buhay mo, ganun ba yon? Nang mapasok sa bar si Michelle, dalawang tao ang naging malapit sa kanya. At sila ang nakakaalam ng kanyang mga pinagdaanan. Narito ang mga kaibigan ni Michelle, Camille Calivara and Rosel Amado. Pasok! Oh! Nakakatanda siya sa inyo. Kahit ano pa man, magbigay pa rin kayo ng respeto. Okay, Camille at Rosel. Ano ba yung... Paano ba kayo magkakaibigan sa kayo magkasama? Sa ano po, sa bar. Doon sa pinagtatrabahuan, Opo. mga kasama mo Oo. sila. So sa kanila ka nakikipag-usap, nakikipagkwentuhan. Sa kanila ko po sinasabi mo nga yung problema ko. Okay, ano ba yung mga sinasabi sa inyo noon itong si Michelle? Binenta po siya yung babae na yan, oh. Binugaw po siya sa matanda. So, sinabi na ni Camille at ni Rosel na binenta nga ni Janet itong si Michelle sa halagang 1,000. Ano pa ba ang kanilang nalalaman? Alamin natin sa pagbabalik ng... Diretsahang tanong, Jerry, magkano nyo ipinusta si Michelle? Wala yan, ma'am. Ay, naman pupunta dyan. Wala? Wala akong ano dyan. Wala akong pinupunta sa... Hindi mo tao siya yan. ipinusta? Wala. So, ibig sabihin, nagsisinungaling si Michelle? Sinungaling yan. Hindi ba sa research, nung in-interview ka, sinabi mo katuwaan lang? Connie Santos, go Jelly, keep up the good work. Ikwento niyo sa amin, Camila at Rosel, sila yung mga kasama mo sa trabaho. Ano may palagi niyong dinadaing sa inyo? Ano nga, bakit na po naging ganang buhay niya? Bakit daw po naging ganang magulang niya ngayon? Tsaka po yung panggugulo ng babae niyan dun sa bar. Ay, nanggugulo? Punta po yan dun sa kanya. Paano? Ano nangyayari? Nangihingi po ng pera. Ng pera. Paano? Sige, bigyan niyo kami ng halimbawa ng mga nakita niyong nanggulo siya. Halimbawa, pag break time po namin, pupunta po siya doon. Paano ko makakapunta doon? wala po- Sinungaling ka talaga. Sandali po. Sinungaling. Kapag wala po siyang binibigyan pera, Hindi kaya ako. Baka Pinapahiya po sa mga tao. So, hindi lang kayo nakakakita nito? Opo, marami po. Marami po. Yung iba po namin kasamahan doon sa bar. Sinungaling talaga. Kasi sinungaling. Ang mukha mo, ha? Teka mo kapal mukha, sinungaling ka. Ikaw yun.
na lang sila sinungaling. Paano ba yan? Eh, inamin mo na kanina, ikaw ang nagpasok sa kanila sa club. Ma'am, pero yung nanggulo ako sa ano, hindi ako nanggulo eh. Madalas po siya pumupunta doon. Kasi nagtitinda nagbibigay ng ako. pera. So, ano naman ang nangyari? Kasi parang gumanda. Umayos ang... Opo, gumana po. Opo. Ano nangyari? Nandun ba kayo? Nakita niyo yung mga nangyari? Opo. Nagbago ba si Michelle sa inyo? Hindi po. Tinulungan nga po niya ako eh. Paano? Kapag kung ano po, kahit hindi po ako magsabi sa kanya, binibigyan niya po ako ng pera, kahit 1,000, 2,000. Kasi yung aking anak po, inaanak po niya. Actually, ako curious ako, Michelle. Ano nang ginagawa mo ngayon? Wala sa bahay lang. Sa bahay lang. Ikaw ba nagninegosyo? Nag-aaral? Hindi Eh, ba't naman hindi? Pwede ka, ngayon may pagkakataon kang Oo. mag-aaral. Kasi sayang, Michelle. Ngayon nga nasabi namin na medyo umuunlad ka na, sana gamitin mo yung kung anong meron ka ngayon para mas ma-improve mo pa ang sarili mo, Gamitin di mo ba? ang pagkakataong ito. Attorney, naku, pinagbenta ng basahan at the age of 10. Ipinusta at the age of 11. Pinasok sa bar at the age of 15. Ano po ba, mga nalabag dito? Yung ginawang siya ay pinagtrabaho, pinagbenta ng basahan sa edad niyang 11. Kung yun ay or 10, kung yun ay mapatunayan, ay papasok po yun sa Section 10 or other forms of abuse ng Republic Act 7610. So may kaparusahan po dyan. Yun naman pong ginawang pagbebenta, pagpupusta, pinustay ka at siyang naging kabayaran. Papasok naman po yan sa Section 4 ng Republic Act 9208 or yung sinasabing Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Ganun din yung pambubugaw o yung pinasok sa isang bar. Kung mapatunayan na yung bar na yon ay nagke-cater ng prostitusyon o kaya pornografiya o ano pang mga kalasuan doon at mapatunayan yon, ay maaaring malabag din po yung probisyon na yon ng nasabing batas. Ano po ba ang mga parusa dyan sa mga nalabag na yan? Attorney, medyo pa marami-rami. Yung Kung pong sakaling child, mapatunayan. yung other forms of abuse sa 7610, 6 years and 1 day hanggang 12 years na pagkabilanggo po yun. Yung pong pagbebenta, ano po, 7610 din po yun. Sa Section 7 naman po yun. Dahil minor de edad din po siya noon, di po ba? Yun po ay merong kaparusahan na mula 12 years and 1 day, 20 years and 20 years and 1 day to 40 years maximum. Yung pong Lagpas na yun. Opo, Anti-Trafficking in Persons Act, sa bawat kaso po ay 20 years na pagkabilanggo, bukod doon ay meron pa pong multa mula 1 milyon hanggang 2 milyon na multa po yan. Narinig mo ba yon? Anong masasabi mo, Janet? Yan yung sinasabi namin kanina. Yung dinadahilan mo ay wala, ay nasa labas siya, kesa mabuntis siya. Doon na lang siya sa club. Ayan. Alamin na natin ang totoo sa nakabis ng ama ni Michelle, Jerry Garlando Paso. Ang kapal mukha mo talaga! Huwag ka magano, wala kang kasano. Tanda-tandaan nyo Lahat na na eh. ano, wala katotohanan yan. Kapal ang mukha mo. Wala kang Diretsahang tanong, Jerry, magkano nyo ipinusta si Michelle? Wala naman, ano naman pupusta dyan. Wala? Wala akong ano dyan, wala akong pinupunta sa... Hindi mo tao siya yan. ipinusta? Wala. So, ibig sabihin, nagsisinungaling si Michelle? Sinungaling yan. Eh, hindi ba sa research, nung in-interview ka, sinabi mo katuwaan lang? Wala kang yan. Ay, Wala ka medyo... yan, ma'am. Meron tayong liliwanagin. Pagbalik na. May mga resibo po ba kayo nung na-ospital, si Lola? Eh, Sa bahay. sa kanya, Resibo ma'am. sa libing, meron din ba? Mayroon din yan, kompleto yun, ma'am. Kompleto naman ang Oo, lahat. kompleto. Magkano binayad niyo sa libing? Ay, Ano po? hindi, ano yun. Magkano binayad niyo sa ospital? Sa kanya yung resibo kasi, sa kanya yung resibo eh. Kasi yung nasibo.
Jerry, ulitin ko lang. Sinasabi niyo sa akin ngayon, sa aming lahat, na hindi totoo na ipinusta niyo itong si Michelle. Ma'am, baka nakainom ako Ano noon po? ako. Ano na nangyari? Ano po? Ano po? Di nakainom ako dati, nakainom lang ako noon, ma'am. Oh, so Dito, nangyari talaga. Hindi, ma'am. Ang sabi ko sa kanya, ay kakapayra muna ako 500. Sabi ko sa kanya, pero di ko pinusta siya. Sige, sige po. Kahit piso O sige, wala makinig tayo sa kanyang kwento. Liwanagan natin itong issue na ito. Sige po. Hindi, ang sabi ko sa kanya, ma'am, ay kakapayra muna ako 500. Kanina mo sinabi? Sa kanya. Doon, sino si kanya? Sige, no, kay Michelle. Si Michelle ay oo. inihiraman nyo ng... Oo. Kasi wala akong pera noon eh. Nagkataon na wala akong Ay, pera. bakit siya ang inihiraman nyo ng pera? Ay kasi may pera naman kasi tayo nung gabi yun. Sabi ko sa kanya, payara mo na 500. Sabi niya. Mukha nyo, wala ko Hindi, napakasinungaling. O sige, Tama sige, eh. tapusin natin. Halain natin siyang tapusin ang kwento. O tapos? Hindi, tapos nung ako pinahiram, yan, nagpunta ako sa barkada ko, doon ako nakairam ng 500. O tapos, ano nangyari? Wala naman, yun lang naman ang, ayaw ko sa kanya, ayaw ko magpairam siya, di mo nagpairam. Kaya naman sila. Okay, ganito lang ang masasabi ko. 11 years old, bakit meron siyang 500? Wala ko. Ay, Bakit siya may 500, 11 years old? Hindi siya nag-aaral. Eh sabi niyo, hindi naman siya pinagtatrabaho. Paano siya magkakaroon ng 500? ano na yan, 15 na yan. 15 na yan. Okay, ang pinag-uusapan natin 15 na yan. ay yung pinusta mo siya nung 11 pa lang siya. Ay, lasing ako doon, hindi ko alam yung sinungaling yan. Ikaw, Ay, nako. Eto lang ha. Sinungaling talaga yan. ikaw si Eto lang ha, kasi kanina lang. Hindi ko lang alam kung alam mo to, Janet. Baka hindi mo rin alam. Dahil ayon sa interview na isinagawa ng face-to-face kay Jerry, inamin niya. Sinabi niya wala yun, katuwaan lang. Napagkatuwaan lang na ipusta ang anak-anakan sa halagang 500. 500 pesos. Ano lang, mama? Ano ba si Misha? Patuka ba ito? Ay, hindi yan, patuka. Oh. Inamin niyo po kanina, tas ngayon sinasabi niyo hindi totoo. Inaamin ko yun, mama, ay, depisto ko yan, kasi lasing ako ako. Oo. Oo. Baka sinungaling mo. Naku, sinungaling pa, naku, sinungaling ako. Sinungaling ka na nga sa sasabihin mo eh. Okay. Sinungaling mo eh. Sabihin na. O sige, punta na tayo sa perang binigay ni Michelle na tulong sa inyo. Ang sabi ni Michelle, nagbigay siya ng 20,000 nung nasa ospital. Ulitin ko, Michelle, kanina mo binigay yung 20,000 na Kay ito? Nanay Janet po. Kay Janet. Tapos, nung namatay na, nagbigay ka ulit ng 20,000. Ay, walang binigay na 20 nung Ang namatay, kapal ang walang mukha binigay yan. mo. Walang binigay Okay, gusto ko lang liwanagin. yan nung namatay. Kanina, ang sinabi ni Janet, nagbigay lang itong si Michelle nung namatay na. At ang sabi pa niya, aanin pa natin to, patay na. Ngayon naman, ang sinasabi ni Jerry, nagbigay lang si Michelle nung nasa ospital. Nung patay daw, hindi na siya nagbigay. So tig 20 sila? Ganun ba yun? 20 lang binigay, ma'am. 20 lang, nandun ako. Napakasinungaling nyo. 40,000 binigay ko Yung sa inyo. 20 binigay? 20 lang nga binigay mo, di ba? Kaya? 20 lang binigay mo. 20 lang. Oo nga, 20 nga. Oo. 20 nga. Nung nagkasakit, hindi man nung Sa kanya nagbigay, sa kanya nagbigay, 20. Mukha nyo. Noong nasa ospital pa. Ay, wala yan. Binigay nung... Nagbigay siya ng 20 mil nung patay na yung yung lula niya. Sa mga resibo po ba kayo nung na-ospital, si Lola? Eh, sa kanya, Resibo ma'am. sa libing, meron din ba? Mayroon din yan. Kompleto yun, ma'am. Kompleto naman ang Oo, lahat. kompleto. Magkano binayad niyo sa libing? Ay, Ano po? hindi, ano yun? Magkano binayad niyo sa ospital? Sa kanya yung resibo kasi, ay, sa kanya yung resibo eh. Kasi yung resibo eh. Hindi ko... Hindi, Magkano sa binayad kanya niyo? yung resibo. Kayo nagbayad eh. Yung nagbayad kami, ilang araw lang po yun. 5,000 po. Magkano? Magkano binayad sa ospital? Magkano? 5,000. Magkano sa libing? 15 po. 15. O sapat na yun ah. Sa unang binigay na 20, 5,000 lang ang kinuha. May 15 pa. Sa libing, may binigay ulit 20, 15 lang naman. O di may sukli pang Walang 5. binibigay ng 20 yan. Mukha nyo. Na dapat meron pang extra 20,000. Eh di kung ano man yung inutang nyo, di pwede nyo ipambayad yun. Ay, wala magbibigay na wala man siya dito. Baka sinabong nyo. Baka sinabong nyo. Nung namatay yan, ay, nung namatay yung lula niya, wala siya doon. Wala siya, sinungaling ka. Okay. Balikan natin yung
relasyon nyo ni Michelle. Oh. Ano po yung relasyon yung dalawa? Maayos ba? Mag-aayos ba yung naging relasyon ninyo? Ay, okay na naman sa amin mga dalawa. Okay naman kasi pag sinabihan ko naman yan, kung minsan nagkikilipit yan, hindi naman. Kaya hindi masyadong man sa akin yan. Pues, hinanap namin ang mga kapatid ni Michelle para muli silang magkita-kita. At nahanap naman namin sila. Narito po, sina Ramram Buboy Artojo and Teresa Abonete. Pasok! Ay! Oo. Naku naman. Sinungaling ka. Tama na. Sinungaling. Tama na. Paano tanda mo na? Hindi ka ba na gano'n? Parang wala kang pinagtandaan ah. Ngayon nyo lang ba nalaman ang mga pinagdaanan ni Michelle? Opo. Ngayon nyo lang narinig? Nangyaha po yun eh. Palang mukha mo. Kaya walay kami dahil sa inyo. Pagkuha na mo niyan, wala ka. Diyos ang kinuha ka nung ano. Pakita ko pa ko. Bago lumayas yan. Kapal mo? Kapal din ang mukha nyo. Makabalaan ang mukha mo, ate. Para malaman mo kung Sorry ka pa naman ng sinungaling nyo. nanay ko na kaibigan tapos kung anong pinagagawa mo sa mga kapatid Ikaw, ko. ang walang yan. Kapal ang mukha mo. Iniwanan mo yan nung walang nakain mo sa inyo. Eh, nung umalis ako sa lugar namin, iniwan ko tong mga kapatid ko. Oo, iniwan mo yan. Hindi Iniwan ng kapatid ko dahil gulong-gulo ang utak ko ate dahil nung namatay yung nanay namin. Dahil galit na galit Umalis ka. ako sa bahay namin. Kapatid mo, iniwanan mo. Trabaho Dahil ang galit na ano, galit ka sa nanay hanap mo, ko sa iba't ibang kanila. lalaki. Actually, sa kwentong ito, alam niyo po, kayo po yung nakatatanda. Dapat imbis na dinala niyo si Michelle sa club, di ba dapat kayo ang gumagabay sa bata? Dapat kayo, kasi hindi naman siya bata siya eh. Sinasabi niyo, hindi siya sumusunod, hindi siya papasok sa eskwela. Bilang kayo ang nagkupkup sa kanya, nasa sa inyo yun. Kayo dapat ang gumagabay. Dahil kung bata pa lang, may relasyon na kayo sa kanya, makikinig at makikinig siya. Balikan natin yung noon, ano? Bakit ba kayo nagkahiwa-hiwalay? Ganito po kasi ma'am, nung namatay yung nanay namin, Ilang taong ka nun? 21 po ma'am. 21 ka nun? 2000 yun ma'am. O sige, pagpatuloy mo. Bale, ikaw ang pinakanamatanda, hindi ba? Opo, panganay. O bakit ikaw ang nawala? Ano nangyari? Hindi kasi ma'am, nung namatay yung nanay namin ma'am, gulong-gulo ang utak ko nun. Umalis ako sa bahay. 21 ka nun? Opo. Pumunta ako ng bayan ng Iloilo sa Saraga, naghanap ng trabaho para itatayo ko tong bilang ako ang tatayo na magulang sa mga dalawang kapatid ko. Mga 1 linggo lang po ako nun ma'am. Tapos, nung dumating ako, nalaman ko na lang na yung bunso ko na kapatid, kinuha daw ng tatay niya. Tapos yung si Michelle, inampo ng dalawa. So, nung umalis ka, sino naiwan sa kanilang dalawa? Sila po. Sila lang dalawa. Naku. 10 years old at saka ilang taon siya nun? Itong ka nun? 8 po. 8? Naku, naiwan sila. Paano ba yan? Nung umalis ka ba, kinausap mo sila, binili mo sa kanila, nababalik ako matapos ang 1 linggo? Kinausap ko sila, ma'am. Maayos ang Nababalik lang usapan. ako. So, nagtrabaho ka lang ng 1 linggo. Pagbalik mo, wala na Maghahanap sila. ako ng trabaho, ma'am. Nagbabaka sakali na magkahanap ng trabaho para may taguyod ko tong dalawang kapatid ko. Kailan ba kayo muling nagkita? Ito lang, ma'am. Si Michelle, nung biglang may tumigil sa pinagtatrabahoan ko na kotse, yun lang, inabutan lang ako ng ma'am, ng 2,000. Tapos may papel na kasama, number ng unit ng nila, condos dito sa may Timog. Yun po yun. Tapos hindi naman ako, nung pinuntahan ko po, hindi po ako makapasok. So, hindi pa kayo nag-uusap talaga? Hindi po. Ngayon lang ulit kayo nagkita. Itong kapatid ko, yung bunso, ngayon ko lang talaga nakita to. At ngayon mo rin lang nakita si Neri. Wow. Gusto niyo ba magtabi-tabi?
Siyempre ngayon na alam mo na ang mga nangyari. Ito ba hindi mo nabalitaan sa may inyo? Wala ka bang balita kay Nerissa at saka kay Michelle nang mga nangyari ang lahat ng ito? Hindi po. Wala kang balita talaga. Mga sausawera at sausawero, ano ang final vote nyo? O mga kasawsawan, ako sigurado akong pareho ko. Nagulat kayo nang dito sa ating programa, nagkita-kitang muli itong mga magkakapatid na to at nakita nga natin kung ganong nagkahalo ang tuwa at saka galit nung malaman ng mga kapatid ni Michelle ang mga pinagdaanan nito. Nako, kayo ba? Nakikisimpatya kayo sa nangyari sa kanila? Or naiintindihan naman ninyo ang mga nagawa nitong mga nasa pula? Patingin nga sa pamamagitan ng inyong boto. Go! Nako, Ateng, mukhang ang ating mga kasawsawan talagang all out ang suporta sa reunion ng mga magkakapatid ngayong umagang ito. At syempre, mukhang nagkakaisa din sila sa pagsasabing na medyo naging sablay yata ang mga pagdadahilan ng mag-asawang Janet at Jerry. Yan ang ating botohan. Marami pong pinagdaanan ng ating mga bisita ngayon, lalong-lalo na si Michelle at ang kanyang mga kapatid. Siyempre, ang hangad natin ay maayos ang problema, itama ang naging mali. Hindi lang basta't magturo kung sino ang may sala. Ang pinakamahalaga siguro ngayon ay magkausap-usap na ang ating mahal na trio tagapayo at ang ating mga bisita para kahit papano ay maibsan ang problemang ito. Ngayon, kasi yung utang na loob, huwag niyong asahan na kung ang utang na loob ay utang na loob, manatiling gayon. Hindi yung nag-expect tayo o naghahangad tayo na may kapalit. Ba't hindi ka gumawa ng paraan na makapag-aral ka? Kanina Pag pinag-isipan ko na po talaga. sa lahat ng pinagdaanan Pa rin. mo, yan yung reward, kaya dapat hindi siya mawawala. Okay. Sabi nga, kunin mga oportunidad na yon na binigay sa'yo, binuksan ang isang pintuan para sa'yo, at upang Palagi pumasok ka bang doon, nandyan at manatili na maayos. Nais kong palawakin ang isipan ng mga nasa kalagayan nitong nasa pula at maging ang mga sino mang nagnanais na mag-ampon. Sana sulumenting ang nasa isip natin at ang nasa puso natin ay yung mabigyan ang batang ito na ating inampon ng magandang kinabukasan. Na huwag tayong mag-isip ng anumang pakinabang na maaring maibigay ng batang ito paglaki niya o pag siya ay meron ng kakayahan buhayin ang kanyang sarili. Sapagkat kung yun ang iniisip ng sino mang mag-aampon, ay baka nga siya ay matukso na dahil sa nais niyang mapakinabangan ang batang ito, ay nandun nga na maibuyo niya ito sa mga bagay na hindi pa dapat nagagawa ng bata. At sa kalagayan naman ngayon ni Michelle, alam ko Michelle, kaya nang nasabi ni Doktora, ay meron kang magandang oportunidad na dumating sa iyong buhay. Subalit tandaan natin lahat ng oportunidad ay maaring lumipas. So sana bago dumating ang mga bagay na yon na paglipas ng oportunidad at pagkakataon na dumating sa buhay mo, sinupin mo ang buhay mo. Yun lamang. Maraming salamat, Attorney. Doktora. Alam niyo, napakahirap talaga ng isang taong sasabihin na kinupkop ng ibang tao. Pagkatapos ay mapupunta sa kung anong klaseng sitwasyon ng katulad ng kay Michelle. Palaging binabanggit na sila ay ampon. Pangalawa, palaging sinasabi na hindi kayo marunong tumanaw ng utang na loob, pinapa-aral na kayo, ganyan pa rin kayo. Napakahirap ng isang taong nakakaranas ng ganon. Kung makikita nilang na sila ay nagsusumikap, yun ang tinatawag na achievement. Hindi kinakailangang bayaran yung mga pagod na ibinigay nyo sa kanila. Dahil kasi yung ibinigay nyo kahit papaano na tulong na sila ay mapalaki na mapaayos, ay isang
magandang halimbawa na bayad na sila sa inyo. Walang kailangang halaga. Hindi kinakailangan ng pera. Tapos na dapat yung sinasabi niyong utang na loob. Dahil kasi nakatulong na kayo at nakita niyo na naging maayos ang isang tao. Yun lang po. Maraming salamat, Doktora. Father. Nakakantig ng damdamin po ang muling pagtatagpo at pagkikita po ng magkakapatid na sila Buboy, Michelle at si Nerissa. Kaya po nakakatuwa, natotoo ang sinasabi nating no pain, no gain. No cross, no glory. Kaya po, napakalaking oportunidad ito, Michelle, na binigay sa iyo ng Panginoon, na mawalay ka doon sa kinasasadlakan mong kasalanan at may lagay ka sa isang magandang kalagayan upang pagpatuloy mo ang iyong hinahangad sa buhay mo. Tama rin ang sinabi ng Panginoong Hesus na ang bato na itinakwil ay naging batong panulukan. So, ibig sabihin, tinakwil mo siya, pero ngayon ay sumusuporta rin sa iyo. Nagbibigay ng magandang pagkalooban para sa iyo, kahit na gano'n ang tinato mo sa kanya, ay nangangako po siyang magiging maganda pa rin ang pagtingin niya sa iyo bilang utang na loob sa kanya. Sana naman ay gano'n din ang ibigay niyo dito kay Michelle, ang kagandahang loob upang wala na tayong reklamo, hidwaan at away na ito. Salamat po. Maraming salamat po, Father. Mahirap pa naging sitwasyon para sa isang bata na nawalan na ng magulang, nahiwalay pa sa mga kapatid. Akala siguro ni Michelle noon, baka mas mapapaganda ang buhay niya kasama si Janet at si Jerry. Ang kapalaran talaga hindi natin talaga masasabi. Matapos ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ngayon naman ay medyo maayos-ayos na ng konti ang kanyang buhay. Katulad siguro na sinabi nilang ating trio, Michelle, hindi talaga to panghabang buhay kung ano man ang tinatamasa mo. 'Di ba? So dapat alagaan mo ito, mag-ipon ka, mag-aral ka. Yan ang pagkakataong binibigay sa iyo ngayon. At yan ang talagang paghirapan mo. Hindi lang yung okay ka na, relax na, hindi pwede. Talagang bata ka pa, marami ka pang pwedeng gawin. Kayo po, ang Jerry, ano pong nararamdaman niyo ngayon? Ano pong gusto niyo sabihin? May masama naman loob ko na ay wala na kaming anak. Masama ang loob niya dahil para kayo nawala ng anak. Kasi wala nang kasama itong asawa ko sa bahay. Wala nang kasama sa bahay. Michelle, kung may kakang ako, patawarin mo naman ako. Ayan lang. Tagal mo na po kayo naman. Ano po bang sa tingin niyo naging pagkukulang niyo kay Michelle? At nahingi po kayo ng tawad? Yung lang, yung pagparal ko, hindi ka nabiyay aming gana. So yung inihingi niyo ng tawad ay yung hindi niyo siya pinaaral? Okay lang yun, Tay. Kaya alam ko naman po na hirap din po sa buhay sila. Naiintindihan ko po sila. Michelle, pasensya na sa mga ginawa namin. Wala na sa akin. Nailabas ko na yung galit ko. Wala na. Matapos ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang bilis din naman ng kanyang pagbibigay ng kapatawaran. May utang na loob pa rin po ako sa kanila. Hindi ko rin po mararating to kung hindi dahil sa kanila. Anong masasabi niyo doon, Janet? Sa sinabi ni Michelle? Salamat din kung ganun. Yun lang po. Sa pagkikita niyo ngayong tatlo, pagsama-sama niyo, alam namin na kailan lang ito talaga nangyari. In fact, si Buboy nga, hindi pa talaga kayo nakakapag-usap, di ba? So siguro, para sa inyo, may surprise ang face-to-face. Dahil alam namin na kailangan nyo rin ng pagkakataon na talaga makapag-usap, ng masinsinan, at ibalik siguro yung bonding nyong magkakapatid. So, mula sa face-to-face, bibigyan namin kayo ng bakasyon na magkakasama kayong tatlo, magkwentuhan kayo, ibalik nyo ang inyong relasyon bilang magkakapatid. Alam naman namin na miss nyo na rin ang isa't isa.
Nerisang nakita mo na muli si Michelle. Anong mga gusto mong sabihin sa iyong kapatid, sa iyong ate? Masaya na rin po ako kasi nagkita-kita na po kami magkakapatid. Kahit wala na po yung magulang namin, masaya pa rin po ako. Sasama-sama na kami. Pagdating ng Pasko, masaya na uli ako. Naku, ito pala yung unang Pasko magkakasama-sama kayo muli. At ikaw naman, Buboy. Ngayon magkakasama kayo ulit. Anong gusto mong sabihin? Anong nararamdaman mo? Masaya po. Kasi, At hindi lang kayo magkakasama ngayon dahil sabi ni Michelle, magsasama na rin kayo magkapatid sa kung saan man nakatira ngayon si Michelle. Ano naman ang masasabi mo doon kay Michelle? Medyo parang nagkakahiyaan. Paano? Di ba, Ale, pagkatapos ng banding nyo, wala na yung hiya-hiya na yan. Talagang maibabalik ang pagtitinginan nyo bilang magkakapatid. Nako, sana lahat po, sa lahat na nanonood sa atin, sana po may natutunan tayo, na leksyon, aral, sa kwentong napanood natin ngayon. Sana ang inyong pagkikitang muli ay talagang tumibay ang inyong pagkakapatid. At saka, sana nga yung binigay mo sa kanilang kapatawaran ay talagang kusa. Maraming salamat sa inyo. Alam namin na hindi naging madali ang pagkwento nito sa amin. Aminan na po tayo mga kapatid. Anong ginuntuang aral na naman ba ang iniwan sa atin ng isyong ito? Ang pagtulong kapag bukal sa loob, hindi tayo maghahangad ng kahit na anong kapalit. At lalong hindi natin kailangang ipamukha na may utang na loob sa atin ang taong ating tinulungan. Maging maganda man o masalimuot ang mga pangyayari sa buhay, isipin lang natin lagi na hindi pa ito ang katapusan ng mundo. Huwag nating kalimutang habang may buhay, ay may pag-asa. Para po sa ating face-to-face at heart-to-heart thought for the day, kapag nagtanim ka ng masamang punla, siguradong ang aanihin mo ay hindi magandang bunga. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa aming mga kapatid. Thank you din po sa aking co-host na si Hans. Sa Dance Squad, Kinabi 1 at B2. Sa Trio Tagabayo. Sa mga sausawero at sausawera natin dito sa Broadway. At sa lahat ng mga bisita natin nagtiwala para ibahagi sa atin ang kanilang mga totoong kwentong buhay. Thank you din sa ating mga sausawero and sausawera online worldwide. At bago tayo tuluyang magpaalam, isa munang happy birthday sa aming face-to-face super twin drivers na sina Mitch Orlen at Atray Padwit. Ayan, mga basta driver, sweet lover, ganun ba yon? Ayan ako, may cake pa. Happy birthday! At ako po ang inyong pambansang kapitan natin, Jelly, na lagi nagpapaalala. Ang problema, pwede mong tawanan pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo. Pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Sino ang ama ng pangatlo? korporasyon. Ano yung korporasyon? Kahit sino-sino na lang. Hindi ka ba natatakot sa ginagawa mo? Ang daming nagagalit sa inyo. Si Balot, salot wala nang pakialam sa kanyang pagkababae. Inaakit po niya, lalo na po pag may pera. Salot ka daw sa lugar ninyo. Ay, mga asawa tong mga lalaking itong pinapatulan mo. Makati po kasi ako eh. Mapapatawad pa ba siya ng mga biniktima ng misis? Ayaw na rin nito minsan eh. Kahanap naman ko na ibang parlasya, pagkain. Face to Face, ngayong Huwebes, 10:30 a.m. sa TV